Sa nakaraang video, ipinahayag ni Marmolia na may natagpuan na siyang potensyal na kaalyado na posibleng makapantay sa Primordial Core. Lumipat ang eksena sa NEET kung saan kasalukuyang near-review ni Mels at Rene ang iba't ibang raid requests. Napansin ni Mels na sobrang detalyado ng mga ito, kasing husay ng sa mga tao, at inisip na ito'y dahil sa pagsisikap ng mga Demon King. Binanggit ni Rene na ayon kay Swallow, lahat ng napiling halimaw ay may mataas na antas. Kinilala ni Mels ito bilang patunay ng impluwensya ni Swallow, ngunit hindi nasiyahan si Rene sa isang partikular na halimaw, ang succubus queen na si Elizabeth. Tinanggihan ito ni Rene base sa lahi at personalidad ng halimaw. Galit niyang pinunit ang raid request. Nagpatuloy sila sa pagsusuri ng mga raid request. Iminungkahi ni Mels na isama ang higanteng Lamia mula sa ilalim ng bundok, ngunit agad rin itong ibinasura ni Rene dahil sa description sa tala, na napakaganda raw ng balat ng Lamia, isang bagay na tiningnan ni Rene bilang kahinaan. Inip na si Rene sa kalidad ng mga halimaw. Naisip ni Mels na baka naapektuhan ng kagandahan ni Rene ang kanyang mga komento tungkol sa mga halimaw, pero napatigil siya ng igiit ni Rene na magpatuloy sa paghahanap. Sumang-ayon si Mels na tumulong, habang si Swallow ay mahimbing pa ring natutulog at humihilik sa kama. Samantala, sa tahanan ni Ethel Brias, abala siya sa paghahanap sa iba't ibang libro. Naiinis siya dahil wala pa rin siyang makitang sapat na impormasyon. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ni Swallow kung saan tinanong siya nito kung paano niya balak ayusin ang mga magiging resulta ng isang insidente. Napaisip si Ethel Brias na kailangan niyang harapin si Swallow alang-alang sa imperyo. Naputol ang kanyang pag-iisip nang kumatok si Garrett sa pintuan at iniulat na handa na ang kailangan. Humiling si Ethel Brias ng tsaa bago talakayin ang mga detalye kay Garrett. Gamit ang mahika, inihain ni Garrett ang tsaa at tinanong kung ito'y ayos lamang. Napabuntong hininga si Ethel Brias at sinabing ang tanging may bahagyang kredibilidad sa mga aklat ay tungkol sa Primordial Core, na kilala na rin naman. Ngunit habang mas lumalalim siya sa pagsasaliksik, mas nakababahalang detalye ang natutuklasan niya. Naging mausisa si Garrett at tinanong kung ano ang lubos na gumugulo sa kanya. Ipinaliwanag ni Ethel Brias na ang tunay na bumabagabag sa kanya ay ang mga tagapagbantay ng dungeon, the gatekeepers, at ang tunay na layunin ng dungeon mismo. Wala siyang natagpuang tala tungkol dito sa kabila ng matinding paghahanap. Habang iniisip niya ang mga posibleng kadahilanan, lalo siyang nalilito, lalo na't karamihan sa mga malalaking evil dungeon ay agresibong nagpapalakas ng puwersa, samantalang ang Primordial Core ay tila walang ganitong kilos. Ayon kay Ethel Brias, ang pinakamalaking problema ay ang di mabatid na layunin ni Swallow. Ngunit bigla siyang pinutol ni Garrett, sinabing may mahalaga siyang balitang dala, na dapat niyang pakinggan muna. Agad na naging interesado si Ethel Brias at nagtanong kung ano iyon. Ibinunyag ni Garrett na nagpadala ng emergency message ang Third Eye, naghahangad ng pulong si Demon King Marmolia. Makalipas ang ilang araw, nagpasalamat ang Third Eye kay Ethel Brias sa pagtanggap ng biglaang pagpupulong. Tinanong ni Ethel Brias tungkol sa pulong, lalo na't ito'y hiningi mismo ng panig ni Marmolia at may kaakibat na kagyat na tono, isang bagay na nagdulot ng pangamba sa Third Eye. Pagdating ni Marmolia, agad niyang binati si Ethel Brias, nagulat sa kanyang kabataan at hitsura, hindi raw siya akalaing ganoon kabata at kaakit-akit para sa pinuno ng mga tao. Nagpakilala si Ethel Brias bilang si Ethel Brias Garlivestein at pinanto na sa mensahe ni Marmolia, malinaw na wala itong dalang mga gwardya. Kumento naman ni Marmolia na hindi rin nag-iisa si Ethel Brias, na tila may tinutukoy na nakatagong puwersa. Hinimok ng Third Eye na magsimula na sila sa pag-uusap. Sa sandaling naupo na, iminungkahi ni Ethel Brias na dumiretso na sila sa usapan. Ngunit binalaan siya ni Marmolia na kapag nabigo ang negosasyon o kung may pandarayang magaganap, wawasakin niya ang isang kalapit na baryo na may 400 katao, ang Rozoid. Sumagot si Ethel Brias na mas kaina-hinala si Marmolia. Napansin nila ni Garrett ang kakaiba sa tasa ng tsaa at agad nila itong winasak. Tumanggi si Ethel Brias sa tsaa at umaasang wala ng susunod na panlilinlang. Pinuri siya ni Marmolia sa kanyang pagiging maingat, at inamin na sinubok niya ito dahil hindi siya nakakaramdam ng aura o mana mula kay Ethel Brias, bagamat kinilala niya ang kanyang kakayahan. Nang nais na ni Ethel Brias na ituloy ang tunay na usapan, inilantad ni Marmolia ang kanyang layunin, nais niyang ipapatay si Mels,
isang Demon King na malapit nang umalis ng NEET. Nangako siyang bibigyan si Ethel Brias ng malaking gantimpala, at idinagdag na ang mga nilalang na kailangan ng misteryosong nakabatang tauhan para sa isang eksperimento ay maaaring sapat na motibasyon. Ngunit tumanggi si Ethel Brias. Tumawa si Marmolia at tinanong kung kulang ba ang alok. Nilinaw ni Ethel Brias na hindi pera ang dahilan. Kaya tinanong ni Marmolia kung may ibang dahilan, at ipinahiwatig na bilang pinuno ng mga tao, tiyak na may sarili ring layunin si Ethel Brias sa pagtanggap sa pulong. Sumagot si Ethel Brias na tila nagmamadali si Marmolia, binanggit ang naputol nitong sungay at ang kawalan ng nakakatakot na presensya. Ayon sa kanya, parang may tinatakasan si Marmolia, isang dahilan kung bakit pinaghihinalaan niyang ang biglaan at dikaraniwang pulong ay maaaring isang patibong o indikasyon ng seryosong sitwasyon. Galit na tumayo si Marmolia at inakusahan si Ethel Brias ng pagiging mapangmata sa kanya. Nagulat si Ethel Brias at sinabing tila si Marmolia ang may itinatagong impormasyon. Tinatanong niya kung si Mels, ang Demon King na nais niyang ipapatay, ay may makapangyarihang kakampi. Tumayo si Ethel Brias at nagpas siyang umalis, sinabing wala siyang interes na makialam sa panloob na alitan ng mga Demon King. Inutusan niya si Garrett na ihanda na ang kanilang pag-alis, at tumugon ito ng payak, "Opo, Captain." Sumigaw si Marmolia na maghintay si Ethel Brias, kinumpirmang may isang nilalang ang nasa likod ni Mels, gaya ng kanyang hinala. Sagot ni Ethel Brias, kung ganoon man, tapos na ang pulong. Ibinunyag ni Marmolia na ang nilalang sa likod ni Mels ay ang sinaunang halimaw mula sa Primordial Core, si Swallow. Ngunit iminungkahi ni Marmolia na baka may paraan para maiwasan ang atensyon ni Swallow at mapatay pa rin si Mels. Laking gulat ni Marmolia nang biglang pumayag si Ethel Brias sa alok at sinabing tatanggapin niya ito, at papatayin niya si Demon King Mels, binanggit pa ang buong pangalan nito, Mel J. de Lympha-Gray. Nagtaka si Marmolia sa biglang pagbago ng isip ni Ethel Brias at tinanong kung matagal na ba niyang kilala si Mels. Sinagot siya ni Ethel Brias na imposibleng hindi siya makilala, lalo't ang presensya ni Mels ay malapit na sa Lies. Binanggit niya rin na dapat madaliin ang lahat dahil malapit nang umalis si Mels sa NEET. Nang mapansin ni Marmolia ang reaksyon ni Ethel Brias sa pangalan ni Swallow, naghinala siyang may kaugnayan sila. Binalaan niya si Ethel Brias na itigil ang pagpapanggap at pinaalalahanan siyang may hawak silang 400 mamamayan ng Rozoid bilang bihag. Ngunit malamig ang tugon ni Ethel Brias, sinabi niyang pwede nilang patayin ang lahat kung nais nila. Nabigla si Marmolia sa tugon, at ipinaliwanag ni Ethel Brias na ang mamatay para sa dakilang layunin ng muling pagkabuhay ng imperyo ay isang maringal na sakripisyo. Galit na galit si Marmolia sa kawalan ng puso ni Ethel Brias. Ngunit iginiit ni Ethel Brias ang kabayaran ng kasunduan, isang demonic being para sa eksperimento. Itinuro pa niya ang perpektong paksa na naruroon na mismo, si Demon King Marmolia. Agad pumagitna ang lingkod ni Marmolia, galit na inutusan si Ethel Brias na magpakita ng respeto at pinapalayong tumayo si Marmolia sa likod nila. Naasar si Marmolia, pakiramdam niya ay sinasadya siyang galitin ng mga tao, at bilang ganti, malamig niyang iniutos ang paglipol sa lahat ng kasangkot. Lumipat ang eksena, sinusubukang gisingin ni Rene si Swallow. Umaga na, ani Rene. Groggy na sagot ni Swallow, 5 minuto pa. Sinabi ni Rene na 3 oras na niyang inuulit ang parehong hiling. Tinatanong ni Swallow kung mahalaga ba talaga ang umaga, na parabang walang saysay ang oras para sa kanila. Inis na si Rene at tumingin kay Mels, iminungkahing gamitin ang isang makapangyarihang, ipinagbabawal na spell. Inamin ni Mels na mapanira ang naturang mahika at sinimulang iwas-iwas ang kanyang staff, na agad naglabas ng matinding liwanag. Fully awake na si Swallow at agad na pinahinto ito, naguguluhan kung bakit gumagamit ng holy magic si Mels. Ipinaliwanag ni Mels na ang spell ay tinatawag na genocide, at ito ay radiant magic, hindi holy. Tinanggap ni Swallow ang paliwanag, ngunit nanatiling naguguluhan. Nag-alok si Rene ng almusal, inihaw na karneng kambing at pinasingawang gulay. Napansin ni Swallow ang kakaibang itsura ng palayok at tinawag itong homunculus. Naguluhan si Rene sa ibig sabihin nito, ngunit hindi na ito ipinaliwanag ni Swallow. Ibinigay ni Rene ang mensahe mula kay Mr. Patrick na dumating sa pamamagitan ng kalapitang sugo. Nagtanong si Swallow kung ano ang tugon.
Ipinakita ni Rene ang isang piraso ng salamin na kasama sa sulat. Akala ni Swallow ay salamin ito para sa pag-aayos ng hitsura, pero ipinaliwanag ni Mels na ito'y isang magical communication tool. Ipinakita ni Mels kung paano ito gamitin, pinakikilos ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng mana. Nang gumana na ito, lumabas ang imahe ni Patrick na sinusubukang alamin kung naririnig siya. Puna ni Swallow, kakaiba raw ang itsura ng butas ng ilong ni Patrick dahil sa mahikang teknolohiya. Sinimulan ni Patrick ang usapan sa tanong kung bakit agad siya kinompronte ni Swallow, pero agad niya ring sinabi na narinig niya mula sa kalapati ni Rene ang tungkol sa pagsisikap ni Mels, at nais niyang tumulong sa pag-recruit ng mga halimaw. Tinanong ni Swallow kung saan nakuha ni Patrick ang communication tool. Ibinunyag ni Patrick na hiniram niya ito mula sa salamin sa silid ni Miss Bathory, at ang piraso ng salamin ay bahagi ng naturang salamin. Nagulat si Swallow na ganoon na lamang ang pagbibigay ni Bathory kay Patrick. Ipinaliwanag ni Patrick na humingi si Miss Bathory ng dugo bilang kabayaran, ngunit dahil isa siyang Death Knight at wala siyang dugo, inalok niyang gamitin ang dugo ni Rene sa halip. Naiilang na tinanong ni Patrick kung naruroon si Rene, na agad sumagot, galit na naroon nga siya. Sandaling naputol ang koneksyon sa komunikasyon bago muling bumalik. Ipinakilala ni Patrick ang sarili bilang, ang tunay na Patrick, ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang mensahe tungkol kay Mels, ininterview siya ni Rene. Ipinahayag ni Rene na huli na para sa negosasyon, nakahanda na siyang gumamit ng sandata laban sa kanya. Sumang-ayon si Mels at sinabing baka nga huli na para kay Patrick, na nagpapahiwatig ng seryosong sitwasyon. Tumutok na si Patrick sa pakay, sinuri niya ang extermination request na ipinadala ni Rene at kinumpirma niyang wala naman itong listahan ng mga partikular na mapanganib na halimaw. Ngunit binanggit niyang nagdagdag siya ng impormasyon ukol sa mga halimaw na pinag-aralan niya, at ipinadala ito kay Rene. Laking gulat ni Rene dahil hindi niya maalalang nakatanggap siya ng ganoong impormasyon. Napansin ni Mels na may nakadikit sa likod ng liham, at nang tingnan nila ito, natuklasan nilang nandoon nga ang dagdag na tala. Pinaliwanag ni Patrick na matagal niyang binuo ang impormasyon ukol sa mga halimaw. Habang hindi sila nakakabahala kung titingnan isa-isa, malakas ang mga ito bilang isang grupo at kaya nilang gamitin ang cave terrain sa kanilang pabor. Ipinagmamalaki niyang minamanmanan niya ang mga halimaw na ito ng matagal. Natawa siya habang nagsasalita. Tinanong ni Swallow kung ang sinasabi ni Patrick na matagal ay bago pa sila magsimulan ni Rene sa monster recruitment. Nang matanto ni Patrick na nabibisto na siya ni Swallow, mabilis niyang pinutol ang koneksyon. Samantala, halatang-halata ang galit at pagkadismaya ni Swallow. Sinabi ni Mels na sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawala ang koneksyon kay Patrick. Sumang-ayon si Rene. Buo ang loob ni Swallow na hindi niya hahayaang makatakas si Patrick sa pananagutan. Sa kabilang banda, sa kampo ni Ethel Brias, pinuna ng Third Eye Organization na hindi mapagkakatiwalaan ng mga demonyo, at binanggit ang napakaraming sundalong na ipon ng mga ito. Nagtanong ang Third Eye kung maaari niyang kunin ang isang halimaw na tila buhay pa. Pinayagan siya ni Ethel Brias, ngunit agad din itong hiningi ang kabayaran mula kay Demon King Marmolia. Tumugon si Marmolia ng banta, sinumang manakit sa kanya ay magbabayad, dahil tiyak na maghihiganti ang iba pang Demon King. Ngunit hindi natinag si Ethel Brias. Sa halip, nagpasalamat siya dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nagkakaroon sila ng pagkakataong patayin si Swallow. Natawa si Marmolia at tinanong ni Ethel Brias kung ano ang nakakatawa. Sinabi ni Marmolia na nakakatawa ang ideya ng pagpuksa kay Swallow, isang imposibilidad, ayon sa kanya. Hindi raw talaga nauunawaan ni Ethel Brias ang panganib na dala ng sinaunang halimaw. Sinabi ng Third Eye kay Ethel Brias na hindi nasulit ang atensyon para kay Marmolia, at nagpasalamat sa mahahalagang materyales na nakuha nila. Tinanong ni Ethel Brias kung talagang magagamit ng epektibo ang mga ito. Tiniyak ng Third Eye na matutupad ang pangako nila, gagawa sila ng pinakadakilang hawangkilas na base sa isang Demon King. Nagpalit ang tagpo. Sa isang kabundukan, sakay ng isang one-eyed demon na pinalitaw ni Mels gamit ang mahika, naglalakbay sina Swallow, Rene, at Mels. Tahimik na nagmuni-muni si Swallow sa mga nangyari, lalo na sa pagtataksil ni Patrick. Naisip niya ang payo ni Patrick noon ukol sa tiwala sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang mga tagasunod. Dapat daw siya mismo ang mga siwa sa recruitment upang matiyak ang katapatan.
Ipinabatid ni Mels kay Swallow na narating na nila ang kanilang destinasyon. Tumugon si Swallow na oo nga, panahon na. Ayon kay Patrick, ang pangunahing recruitment target nila ay ang Guardian Golem na nagbabantay sa NEET. May kakayahan itong mabilis na kumulekta at mag-regenerate ng mga bato kapag nasira, perpekto ito para sa dungeon. Tinukoy ni Mels ang lugar na kinaroroonan nila bilang posibleng tagwan ng golem. Tinanong ni Rene kung ang golem na kanilang nakikita ay ang tinutukoy ni Patrick. Ipinaliwanag ni Mels na ang golem ay tuloy-tuloy ang regeneration, at kung ito ay isang Magic Stone Golem, nakasalalay ang buhay nito sa core Magic Stone na kailangang sirain. Nagmungkahi si Swallow na kung makuha nila ang bato, malulutas ang problema. Ngunit nag-alala si Rene kung kasya ba ang golem sa loob ng kuweba. Sagot ni Swallow, kung siya mismo ay kasya, tiyak na kasya rin ang golem. Napansin ni Mels na mukhang malakas ang golem, kaya nagpas siyang hadlangan muna ang galaw nito upang makuha ang core bago ito muling makabuo ng katawan. Sinimulan niyang mag-cast ng spell, pero pinigilan siya ni Swallow. Nagpasalamat si Swallow kay Mels sa pagdala sa kanya sa golem at sinabing siya na ang bahala rito. Tumalon siya pababa, at agad umatake ang golem. Sa unang suntok pa lang, tinamaan si Swallow. Habang nag-aalala si Mels para sa kaligtasan ni Swallow, nananatiling kalmado si Rene. Pilit ng golem na ibagsak si Swallow sa lupa, ngunit nagtagumpay si Swallow na pigilan ang suntok nito. Namangha si Swallow sa lakas ng golem at pinuri si Patrick sa pagkakahanap ng ganitong uri ng halimaw. Sa isang malakas na suntok, winasak niya ang golem at, nakangiti, nagpahayag ng kasiyahan habang ang wasak na katawan ng golem ay bumagsak sa lupa. Nagulat si Mels sa ipinakitang lakas ni Swallow. Nakita ito ni Rene at sinabihan si Mels na huwag nang mag-atubiling hanapin na ang Magic Stone. Sumang-ayon si Mels, at nagtanong si Swallow kung ano ang susunod nilang target habang pinupunasan ang dumi sa kanyang damit. Kinabukasan, nag-uusap ang ilang Cyclops tungkol sa pagkawala ng golem mula sa Stone Mountain matapos ang malakas na pagyanig. Ibinahagi rin ng isa pang Cyclops ang balita na ang mga Silver Wolves na dating namumuno sa plataporma sa itaas ng bangin ay nasupil na rin. Ipinahayag ng isang Cyclops ang takot na baka sila na ang susunod na target ng mga misteryosong mananakop. Ngunit pinigilan sila ng kanilang pinuno, sinabing wala pang dahilan upang mabahala dahil hindi pa tukoy ang kanilang dungeon. Pinuna ni Mels kay Rene ang laki at presensya ng mga Cyclops. Nagulat si Rene na naroon sila sa ganoong lugar at pinuri ang pagiging tama ng impormasyon ni Patrick. Biglang hinarap ng pinunong Cyclops ang grupo at tinanong kung sino sila at paano sila nakarating doon. Ipinaliwanag ni Rene na naroon sila upang mag-alok ng trabaho sa dungeon. Isang Cyclops ang nakaalalang baka sila ang responsable sa pagkatalo ng iba pang halimaw sa paligid, habang ang isa naman ay naiinis sa kanilang presensya. Mariing ipinahayag ng pinuno na hindi sila basta-bastang matatalo. Aminado si Rene kay Mels na tila hindi sapat ang salita upang kumbansihin ang mga Cyclops. Di kalaunan, sinabi ni Rene, tila nabigla, na hindi niya inasahan na ganoon lang kadaling matalo ang mga Cyclops. Tinukoy niya kung sino ang susunod sa kanilang listahan. Sumagot si Mels na ang susunod ay isang halimaw na ang pangalan ay Yoka. Sa sandaling iyon, si Yoka na nagtatago sa isang puno ay nagkomento tungkol sa pagdating ng grupo at alam na ang pagkatalo ng mga Cyclops. Nagulat si Rene sa bilis ng pagkalat ng balita. Ipinaliwanag ni Yaksha na dahil sa kanilang kahusayan sa pagkalap ng impormasyon, matagal silang nananatiling di natutuklasan ng mga tao. Nang tanungin ni Rene kung alam na ba ni Yaksha ang kanilang pakay, kinumpirma nito na nais nga siyang isama sa dungeon. Pumayag si Yaksha, ngunit may kondisyon, kinilala niya si Swallow at sinabing gusto niyang makipagtagisan ng lakas dito. Naiinis si Rene sa kawalan ng galang ni Yaksha sa pakikitungo kay Swallow. Sinabihan niya si Swallow na hindi na kailangang patulan ng hamon at siya na ang bahala. Ngunit pumayag si Swallow sa hamon, sinabing dahil si Yaksha mismo ang nagbigay nito, obligasyon niyang tumugon. Gusto rin niyang makita kung ano ang kayang gawin ni Yaksha. Nagliwanag ang mga tato ni Yaksha at lumitaw ang iba't ibang marka sa kanyang katawan habang handa na siyang lumaban. Pinuri ni Swallow ang kanyang paghahanda at tinanggap ang hamon. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod si Swallow at nakahiga habang nagrereklamo sa sarili. Pakiramdam niya'y napapabayaan na niya ang sarili sa halos 2 araw na tuloy-tuloy na pagkilos.
Naisip niya ang panganib ng pagtutulak sa sarili at sa iba, tao man o halimaw, lampas sa normal. Dumating si Rene at inalok si Swallow ng pagkain mula sa syudad, paliwanag niyang wala na siyang oras upang magluto ng maayos. Masayang kinain ni Swallow ang pagkain. Napansin ni Rene na hanggang ngayon, tanging ang golem pa lamang ang matagumpay na nakuha nila. Ang mga Cyclops at si Yaksha ay parehong natalo at napunta na sa kabilang buhay. Binal ika ni na Rene at Mels ang tagpo kung saan si Yucca ay natalo ni Swallow gamit lang ang isang marahang flick ng kanyang daliri. Binanggit ni Rene na si Arachne ay humingi na ng paumanhin sa pagtanggi sa alok nila, ngunit marami pa rin silang nakuhang benepisyo mula sa kanilang mga pagtatangka. Ayon kay Mels, isa itong kapansin-pansing tagumpay, lahat ng kanilang nakaharap ay kanilang natalo at nakuha ang kanilang mga gamit. Nagtaka si Swallow sa asal ni na Rene at Mels, tila hindi makapaniwala sa kanilang kasiyahan. Buo ang loob ni Rene na buksan ang mga kahon na kanilang nakuha, hula niya'y nakuha ito ng mga halimaw mula sa mga taong kanilang napatay. Naging interesado rin si Mel sa laman ng mga kahon, inaming hindi pa niya nasisiyasat ang mga ito. Kinumpirma niya na mayroong maraming magic tools sa loob. Natuwa si Swallow at naisip kung may tool doon na maaaring makapinsala ng matindi kay Patrick. Habang sinusuri ang mga nakuha, nakita ni Swallow ang 2 pulang bulaklak. Naguluhan siya at nagtanong kung ano ang mga ito. Lumipat ang eksena sa isang lab kung saan nagpapasalamat si Third Eye kay Ethelbreus sa pagbigay ng mahusay na test subject. Sagot ni Ethelbreus na ginagawa niya ito para sa kapakinabangan ng Empire. Natutuwa si Third Eye at napapansin ang hindi inaasahang kalidad ng test subject na humahanga sa kondisyon nito. Ngumiti si Ethelbreus at pumayag, sinasabing hindi gaanong mahalaga ang itsura ng test subject dahil ang pangunahing focus ng experiment ay ang kinalabasan nito. Sumasang-ayon si Third Eye at nagbabala na kung aalisin ang katawan sa chamber ngayon, masisira ito sa loob ng 2 araw. Tiningnan ni Ethelbreus na sapat na ang impormasyong iyon. Nag-alinlangan si Third Eye kung mananatiling stable ang mental suppression, ngunit tinanggal ni Ethelbreus ang pag-aalala na iyon at sinabi na hindi mahalaga. Pumayag si Third Eye at tiniyak kay Ethelbreus na makikita pa rin ang epekto ng experiment kahit anong paraan ito gamitin. Napag-isipan ni Ethelbreus ang versatility ng test subject at sinabi na desidido na siya sa planong gagawin dito. Samantala, tinanong ni Swallow si Mels kung ang isang bagay ay magic tool din. Ipinaliwanag ni Mels na oo, magic tool iyon, pero tila nagamit na at hindi na gumagana, maliban sa preservation spell na nananatili pa rin. Pinuri ni Rene ang ganda ng bulaklak at pumayag si Mels. Nagkaroon ng ideya si Swallow at lumapit kay Rene. Hinawakan niya ang ulo nito at sinabing huwag gumalaw. Naguluhan si Rene at nagtaka kung ano ang ginagawa niya, pero iginiit ni Swallow na huwag siyang gagalaw. Ilang sandali ang lumipas, inilagay ni Swallow ang bulaklak sa buhok ni Rene at sinabi na bagay ito sa kanya. Napansin niya ang pagbabago kay Rene at naisip na baka may gusto itong hilingin sa kanya. Napagtanto rin ni Swallow na hindi pa siya nakapagbigay ng regalo kay Rene. Sinabi ni Mels kay Rene na ang bulaklak ay bagay sa kanya. Tinanong ni Rene nang medyo nahihiya kung talagang bagay ito, at tiniyak ni Swallow na maganda talaga. Nag-alok din siyang bibigyan siya ng mas maganda pa kung gusto ni Rene. Masayang sinabi ni Rene na talagang natuwa siya sa bulaklak. Naisip ni Swallow na tapos na ang kanilang trabaho at pwede na silang magpahinga. Pero sinabi ni Rene na may 2 lugar pa silang kailangang bisitahin. Ayaw pumayag ni Swallow at ayaw nang sumama. Samantala, si Miss One na nagpapagaling sa bahay ni Ethelbreus matapos ma-injure ay nagsimulang mabagot sa matagal na pahinga at walang ginagawa. Naalala ni One ang payo ni Ethelbreus na magpahinga at huwag magpakita ng maayos na kondisyon lalo na sa harap ng mga nobles para hindi agad siyang ipabalik sa frontline. Bagaman, naiintindihan ang pag-iingat ni Ethelbreus para sa kanyang kaligtasan, nararamdaman ni Juan na mas masama ang walang ginagawa, lalo na kung may mga tao na nangangailangan. Gusto niyang tiyakin ang kapayapaan sa Rias kaya nagpasya siyang kumilos. Naghahanda siyang palihim na umalis sa pamamagitan ng balcony, pinapaniwala ang sarili na okay lang itong iwan ng sandali. Biglang lumitaw si Ethelbreus sa likod niya at ginulat siya. Tinanong niya kung saan papunta si Juan at humiling na makausap ito. Nagulat si Juan at sinabing dapat sana ay nagpahayag si Ethel bago pumasok.
Ipinaliwanag ni Ethelbreus na hindi siya nagpahayag dahil inakala niyang susubukan ni Juan na palihim na lumabas. Nagulat si Juan at itinanggi ang ideya ng paglalabas ng palihim, pero hindi siya naniwala si Ethelbreus. Sa wakas, inamin ni Juan na nagsinungaling siya tungkol dito at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na gusto niyang magtanong tungkol kay Garrett dahil hindi niya ito nakakausap mula nang ma-injure ang braso nito. Nakaramdam siya ng guilt at sinasabing siya ang may pananagutan sa pagkawala ng braso ni Garrett. Pinaalalahanan ni Ethelbreus si Juan na hindi niya kailangang pasanin mag-isa ang lahat ng pasanin ng Empire. Kinilala niya ang mindset ni Juan bilang isang hero, pero pinaalala na lahat sa Black Wolf Knights, kabilang si Garrett, ay handang magsakripisyo para sa Empire. Ipinaliwanag ni Ethelbreus na nagsakripisyo si Garrett sa kanyang braso para sa Empire ngunit hindi ito masyadong naging problema sa kanya. Sinasabing ang pag-aalala ni Garrett kay Juan ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong nagpapakita ng sama ng loob. Pinayuhan si Juan na huwag masyadong mag-guilty. Pumayag si Juan sa pananaw na iyon. Humiling si Ethelbreus ng pabor kay Juan na tumulong sa isang bagay tungkol sa mga artificial creatures na dati nang pinag-aralan ng Empire. Nabanggit niya na may mga bagong ulat tungkol sa mga insidente sa isang research facility. Nagtanong si Juan ng karagdagang detalye tungkol sa mga insidente. Ipinaliwanag ni Ethelbreus na ang mga artificial beings at ang facility ay nakatakas, pero dahil remote ang lugar, walang nasaktan. Sabi ni Juan na kailangan nilang ipaalam sa lahat ang sitwasyon. Napagtanto niya na ito ay isang bagay na malamang kailangang ayusin ni Ethelbreus ng lihim. Ipinaliwanag ni Ethelbreus na kailangang mamanage ito ng lihim at sa kaunting tao lang. Idinagdag niya na hindi pwedeng pumunta si Juan sa frontline ngayon dahil makakapagdulot ito ng hinala sa Imperial family at mga malalapit na kakilala. Tinanong ni Juan kung ano ang gusto ni Ethelbreus na gawin niya sa ilalim ng mga limitasyong ito. Sinabi ni Ethelbreus na nakaayos na niya ang seguridad sa Westgate Teleportation Hub ng palasyo at naibigay na ang coordinates. Inutusan niya si Juan na dumating eksakto sa loob ng 3 oras. Sumagot si Juan na maghahanda siya agad. Pinagtibay ni Ethelbreus ang kahalagahan ng pagdating ng eksakto sa oras. Natapos na ni Ethelbreus ang pag-inom ng kanyang tea at naisip niyang kailangan na niyang magmadali dahil maiksi ang 3 oras. Nang buksan niya ang pinto, hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ni Pope Irenaea III, na masayang bumati at nagsabing ang saya na makita siya ni Ethelbreus at matagal na silang hindi nagkita. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.